An open rectangular tank, 2 meter wide, 6 meters long, and 2 meters high, is mounted on a truck. The depth of the water in the tank is 1.5 meters. What is the maximum acceleration without spillage in meter per second square? In part 1, determine the force to accelerate the water mass in kilonewton. If the acceleration is increased to 4.5 meter per second square, how much water is spilled out in cubic meters? Ang problem natin for today ay mula sa book na Civil Engineering Reference Volume 5 by Gilisanya. Makikita natin ang problem na ito sa May 2019 nitong book. And before tayo mag-start, meron tayong correction dito sa problem. So instead of 6 ang acceleration, ang tamang acceleration dito ay 4.5 meter per second square. Hindi yung 6 meter per second square. Dahil ang ginamit na acceleration nitong solution nitong book ay 4.5. Hindi yung 6. Okay. Proceed tayo. So, ang problem na ito is binigay na sa atin yung dimension ng tank at saka yung height ng tubig. And pinapahanap sa atin ay yung maximum acceleration na kung saan walang nababawas or walang water spill. Sa part 2 is reverse effective force ang hinahanap, and then sa part 3 ay volume spill. So, ang dimension ng ating tanke dito sa truck is 6 meters long, 2 meters high, and ang kanyang width ay 2 meters. And ang depth ng ating tubig ay 1.5 meters. So kapag ang ating acceleration, okay, by the way, ito yung initial position ng ating tubig kapag ang ating sasakyan ay hindi pa gumagalaw. Pero kapag meron na itong acceleration, magkakaroon ito ng pivot dito sa gitna. So, magpipivot ang ating tubig dito sa gitna. So, mangyayari lang yan kapag ang ating tangke ay open dito sa itaas at saka walang bawas sa ating tubig. So, once na magsimula mag-accelerate ang ating truck, is ito na yung pwede mangyari sa ating tubig. Okay, so magkakaroon ito ng angle of inclination dito sa horizontal. And dahil itong pivot point ay nasa gitna, then yung distance nito at saka ito ay equal. So pareho lang yung distance nila. So that means paghahatian nila yung 6 meters. And kung ang initial ng ating tubig, initial depth ng ating tubig ay 1.5, and then ang total height ng ating container ay 2 meters, then meron pang natitira na 0.5 meter. And tawagin natin itong y. Okay, so para makuha natin itong angle of inclination, pwede tayo mag-focus muna dito sa right triangle na ito. So, angle of inclination from the horizontal, pwede natin gamitin dito yung tangent theta. So, tangent theta is equal to opposite over the adjacent. So, ang opposite niya is itong 0.5 at saka adjacent is 3 meters.
pwede rin din natin gamitin yung formula na acceleration over acceleration due to gravity. Ito naman ay in terms of acceleration. And itong dalawang tangent theta na ito ay iisa lang. Pareho lang yan sila. So that means pwede natin yan ma-equate. G natin dito is 9.81 meter per second square. Ito ang acceleration due to gravity. And pwede na natin ma-solve dito ang acceleration. Acceleration natin ay 1.64 meter per second square. Okay, proceed tayo sa part 2. Part 2 natin ay determine the force to accelerate the water mass in kilonewton. So, ito yung reverse effective force. So, ang direction ng ating reverse effective force, okay, so ang formula na gagamitin natin para sa reverse effective force ay mass times the acceleration. Ang mass na tinutukoy dito ay yung mass ng water. And mass ng water, pwede natin ma-compute yan using this equation. Density ng water times the volume ng water. Ang volume ng water na tinutukoy dito ay yung initial volume ng water na kung saan wala pang bawas. Okay, so reverse effective force, ang direction niya is palagi yan opposite dito sa direction ng motion. So, kung ang motion natin or itong track is papuntang to the right, so that means ang direction ng ating reverse effective force ay papuntang to the left. Opposite yan. So, what if ang ating sasakyan ay nag-iba ng direction? Sabihin natin na umatras ang ating sasakyan. So, kung umatras ang ating sasakyan, that means going to the left ang sasakyan. And then, yung reverse effective force natin ay going to the right. And dahil dito sa reverse effective force na yan, ipupush na yung tubig dito sa likod. And ito na yung mangyayari sa ating tubig and magkakaroon na ito ng angle of inclination. Okay. So, computein muna natin yung, okay, so, density ng water is 1,000 kg per cubic meter. Constant ito. And yan, pwede na natin ma-compute dito yung volume ng water. So, ito yung 3D model ng ating tubig. So, meron itong haba na 6 meters and width niya is 2 meters and then ang kanyang depth is 1.5 meters. Ang ating initial volume ng tubig ay 18 cubic meter. Ang reverse effective force natin is 29,520 kg per kilogram meter per second square. So, itong unit na kilogram meter per second square, this is equivalent to 1 Newton. And kung babalikan natin ang ating problem, sinabi dito na ang final unit natin will be kilonewton. So, kailangan pa natin ito i-convert. Yan. So, final answer natin is 29.52 kilonewton. Part 3. Part 3 natin is, if the acceleration is increased to 4.5 meter per second square, how much water is spilled out in cubic meters? So, ito yung initial position ng ating tubig. So, at this point is hindi pa gumagalaw itong track natin.
Pero once na magsimula gumalaw itong truck natin or magsimulang mag-accelerate, so sabihin natin nag-accelerate ito ng 1.64 meter per second square. So so at this time, yung truck natin or itong tubig ay wala pang bawas. Dahil itong acceleration na 1.64, ito yung pinakamataas na acceleration na kung saan walang mababawas sa ating tubig. So, hindi ito magkakaroon ng water spill. Pero kapag ang acceleration ay lumagpas na dito sa 1.64, then siguradong magkakaroon na ito ng water spill. Mababawasan na ang ating tubig dito. And dito sa part 3, sinigurado ng problem na ang ating tubig ay mababawasan na dito. Dahil ang tinatanong dito is volume of water spill. At saka in-increasean pa yung acceleration. So, kung ang acceleration na kung saan walang spill, maximum acceleration na kung saan walang spill ay 1.64, dito sa part 3 ay tinaasan ng acceleration. Naging 4.5 meter per second square. So, kung tumaas ang acceleration, lumagpas siya dito sa 1.64, then meron talagang mababawas dito sa ating tubig. So, magmula dito sa position na yan, magiging ganito na siya. So, nabawasan yung depth niya dito sa front. So, there is also a possibility na hindi na magta-touch dito sa front wall itong tubig natin, kundi nandito na sa corner. Pwede rin nandito na yung position ng ating tubig. So, kumbaga, konti na lang yung natitira sa ating tubig. So, i-assume natin na ito ang position ng ating tubig. Okay, so volume spill, ito pala yung final volume ng ating tubig. So, para mag-compute natin ang volume spill, kailangan natin makuha yung difference ng initial volume ng water at saka yung final volume ng tubig. So, para makuha natin ang final volume ng tubig, kailangan makuha natin yung distance nito. Tawagin natin as distance x. And para makuha natin ang distance x, kailangan makuha muna natin ang angle. Pwede natin gamitin yung tangent theta is equal to opposite over adjacent. Pero ang problema, hindi pa natin ma-solve yung distance x dahil kulang ang ating equation. Dahil dalawa ang ating unknown. So that means kailangan pa natin ang pangalawang equation. So yun ang tangent theta is equal to acceleration over the acceleration of due to gravity. So ito naman ay in terms of acceleration. So dahil pareho lang itong tangent theta dito sa dalawang equation na yan, then pwede natin ma-equate ang dalawang equation na ito. Okay, so pwede na natin ma-solve ang distance x. Okay, so 4.36 meters ang distance x. So, pwede na natin ma-compute ang volume. So, ang volume ng ating tubig, itong final volume, ay triangle. So, ang area na is triangle. So, ang base ng kanyang area is 4.36 and then ang height is 2 meters. And then ang width niya is 2 meters.
2 meters ang kanyang width dahil yung width ng ating truck ay 2 meters. So, okay, volume spill is equal to the initial volume ng water na 18 cubic meters minus the final volume. So, unahin natin dito sa area ng triangle, base times height. So, 4.36 times 2 meters divided by 2 dahil triangle ito. And then multiply natin sa kanyang width na 2 meters. Okay, volume spill natin is 9.28 cubic meters. And ito ang ating final answer. Okay, i-check natin ang ating nakuhang sagot. So, okay, uulitin ko, hindi ito 6 meter per second square, kundi 4.5 meter per second square. So, ang nakuha natin na sagot sa part 1 is 1.64. So, that means ang answer natin dito will be ay A. Sa part 2 naman is 29.52 kilonewton ang ating sagot. So, D ang pipili natin dito. And part 3 naman ay 9.28 cubic meters. So, C. So, kung titingnan natin sa answer key nitong book is A, D, C. So, tama ang ating answer. Okay, problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem, inshallah. Assalamualaikum.